102.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid, magandang tanghali sa'yo. Hi. Ayan, sa lahat po ng mga binulaga. Naku, binulaga ng biglang malakas na pag-ulan ngayong katanghaliang ito. O sa lahat po ng mga... sa lahat ng mga, lalo na dyan sa kahabaan po ng EDSA. Kung saan sabi ko nga, bigla naman nag-traffic dito, nangyari dito. Ayan, syempre sabi expected ko na yung ulan. Ayan, at ganun din, kung mag-iingat po kayo. Sa lahat po nung, alam nyo na, kapag nakakita po kayo ng mga underpass, tapos nag-uumpisa yung ulan, medyo mag-slow down na. Mag-slow down na kayo dahil sigurado merong mga nagbibihis sa ilalim na mga motorcycle riders po natin. Ayan ingat-ingat sa mga motorcycle riders natin. Mga nagkakapote. Ayan kaya naman yung iba ay sumisilong. Pero ako kasi nagmomotor din. Kapag ay medyo, alam nyo na, yung alam kong medyo malayo-layo pa yung susunod na gasolinahan pero talagang madalas na ang tikatik ng pag-ulan o ng ambon. Tumabi ka na muna sa gasolinahan o dun sa merong masisilungan. Diba? Dun na muna, wag na kayo mag-ipon-ipon dyan sa mga underpass. O kaya naman dyan naman sa mga sa mga footbridge. Ayan, sa mga footbridge. Kasi medyo nakakaabala rin sa daloy ng trapiko natin. At hindi rin yan safe. Hindi po yan safe para sa inyo. Kaya mas maganda doon kayo magbihis, doon magpatong ng damit sa mga gilid-gilid. Yung gilid na safe sa mga gasolinahan. Yan, tumabi na muna ron. O kaya naman sa mga building na merong, alam nyo na, masisilungan. Ayan, pwede naman makisuyo ng konti muna roon. Sandali, pasampa lang at magkakapote lang. Ayan, kaysa sa mga underpass, kaysa sa mga footbridge, sa ilalim nun, nagbibihis. Naku po. Medyo nasa gitna na kalahati na nung EDSA ay naukupan. Ng mga nagmomotor kaya basta ingat na lamang tayo Ride safe. Ika nga. Ayan, lamig lamang po ng ulo rin para sa iba pa nating mga motorista. Pero meron talaga mga ulan na mga biglaan naman yung bagsak. Yung without warning, bigla na lang babagsak. As in, kaboom, ayun, basa. Ayan, at syempre sa oras nga po nating 10 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Welcome na nga po sa ating programa kaya magbigay-pugay na tayo sa maraming mga nakatutok sa ating H2H with yours truly, Kuya Poy, ang inyong gwapopoy. Halika na, heart to heart na tayo. Ayan batiin na nga natin sina Alex Fuentes, sina Ronnie Boy Ramirez, at syempre si Kuya Teban, at sinashoutout niya si Miss Abby, ayan, si Ruby Lee Forosuelo, ayan, Jethro Ray Pamplona, si Gail Enriquez. Buenas tardes, Kuya Poy. Ganoon din sa'yo. Ayan, at syempre si Jonathan Baluyot ng Bataan. Maraming salamat. Sina Jonalyn Alcantara. Kasama si ang kanyang asawa. Yan na si Eboy Alcantara. Nasa gilid. Yun, nagpapahinga na muna. Bakit nakamotor din kayo, Jonalyn? Diba? Pahinga na muna, palipas ng ulan. Okay, sa makipagsabayan. Kung magbibihis na rin ng kalmado. Wag sa gitna ng kalsada, please. Delikado po iyan. Ayan, sina Adrian Ramosa. Flor Delisa Casquero. Nasan pa? Si Rosemary Pascual. Ayan, i-share nyo na po ng i-share ang ating live streaming. Go, go, go! Sige kapatid, i-share nyo na At syempre, huwag niyong kalilimutan, sagutin ang ating love question of the day. Eto, bibigay ko na po sa inyo para mamaya babasahin na lamang po natin. Ang ating love question of the day ngayong Tuesday, kailan ba ang tamang pagkakataon na bumitaw sa isang relasyon? Ano ba yan? Arte. Kailan nga ba ang tamang pagkakataon o ang tamang timing sa pagbitaw sa isang relasyon? Ikaw kapatid, kailan ba yung naranasan mo na tamang timing para sa pagbitaw na? O kaya ano na yung ginawa
O para ikaw ay bumitaw na. O may mga ganun eh. O anong nangyari para bumitaw ka na talaga? Ganyan. O, sagutin nyo na po yan ha. Sina Jeffrey Ligaya Reyes. Ayan, thank you. Si Kizwa Mabeka. Ayan, si Maricel Lakadin. O, sagutin nyo na ang love question of the day natin. Sabay share! Go! Dahil maganda rin, no? Nako, eto na naman ang ating HEART segment. Dalawa ang makakausap po natin. Mula ho dito lang, malapit lang ho sila ha. Malapit lang, mga taga Davao lang. O, taga Davao po makakausap natin kasi nga ito ang mga problema nila ha. O kaya sa oras na ito, umpisa na po natin ang ating HEART para makapamili na ano ba, half-half pa ba ang half and half ang kanilang decision o i-evaluate muna as in letter E, yung A, sige, approve pa rin. Hindi ko lang alam kung A ang isasagot nito. Ayan, o kaya R, reject na. As in, ayoko na, Kuya Poy. O yung letter T, sige, edi try again. Eto na nga po kasi yan, mga kapatid. Ala, nahugot ko yung boton. Nahugot. Okay, sandali. Ayan, kinabit ko na ulit. Likot kasi. Ayan. Eto na nga mga kapatid. Umpisa na po natin ang ating HEART segment. Ayan, dahil sa sobrang lulong sa sugal. Naku po. Etong si Boyet, nagawa na rin daw humanap ng patay, mapatid lang ang uhaw niya sa sugal. Dumadayo na sa mga patay na hindi niya naman kakilala. Tama? Nakikipaglamay na, hindi nga nakikipaglamay, yung sugal talagang pinupuntahan doon, ano? Aminado po kasi, mga kapatid, itong si Boyet na siya'y tirador ng mga lamayan. At sa tindi nga ng pagnanais niyang makapagsugal, ay nagawa na rin niyang dumayo pa talaga sa mga ibang mga lugar. Okay, hindi na lamang dun sa barangay nila, nangangapit barangay na o baka nangangapit bayan na. Hay nako. Lahat ng klase ng sugal daw ay walang pinipili itong si Boyet. Magmula sa Mahjong, Tong-its, Caracruz at iba pang klase ng sugal. Dahilan naman para ang kanyang kinakasama na si Trina ay humantong na rin sa muntikang pakikipaghiwalay kay Boyet dahil sa tindi na talaga ng pagkakalulong dito sa masamang bisyong ito. Kaya sa ngayon, kausapin nga muna natin, 21 years old pa lamang, isang online seller, itong si Trina ng Davao City. Trina, magandang tanghali sa'yo. Hello po, Kuya Poy. Magandang tanghali din po. Ayan, Trina. 21 years old, tama? Opo. Okay. Tapos ka na ba sa pag-aaral? Hindi pa po. Nag-aaral pa po ako ng grade 12. Grade 12. Okay. Ayan, tuloy-tuloy habang ikaw ay online seller. Opo. Para po makapag-abroad po. Yun. Okay, maganda ang mga pangarap mo sa buhay. At syempre, dyan sa mga pangarap na yan, nasan doon si Boyet kung sugal naman siya ng sugal. Ha? Kaya nga po. Yun nga po yung pinaproblema ko sa kanya po. Nung una po, okay pa naman po. Nakikinig po siya ng pwede ngayong araw or ngayong lamay, huwag ka munang pupunta kasi parang napapadalas na yung pagsusugal mo eh. Paano naman yung mga income natin, napupunta lang sa sugal. Napupunta roon. Ibig sabihin? Po yung point po na hindi na talaga siya nakikinig, yung hanggang siya na po yung matapang, parang sa kanya na tama yung decision niya, tapos sa akin yung mali kasi dada na daw ako ng dada, makuda daw yung bibig ko. Okay. Parang ganun. Maingay ka na raw, kaya nakakarindi na. Tama ba yung mga sinabi ko? Gano'n na ba kayo katagal na nagli-live-in itong si Boyet? 4 years po. Matagal-tagal na rin, ha? Ang bata mo pa noon. So, 18? 17 years old? Magkakilala na kayo? Ganun po. Okay. Ayan. So, meron na ba kayong anak? Wala pa po. Wala pa naman. Basta nagsasama. Maayos naman siyang karelasyon kung sa maayos. Tama ba, Trina? Maalaga naman po siya pagdating sa ganyan po. Pero pag talaga siya, yung parang na-impluwensyahan din siya pag parang sa kanya parang naiinggit siyang ganun. Parang naiinggit siya na yung barkada niya nandun.
Okay, so may magnet na humihila sa kanya sa mga sugalan. Okay. O sige, sa pagkakataong to, kausapin naman natin itong si Yetbu. Ayan, Boyet, 30 years old na itong si Boyet. Isa po siyang rider. Hindi ko alam kung Mask Rider Black, tagapagligtas ng sanlibutan, o siya ay delivery rider. Ayan. Boyet, magandang tanghali sa iyo, Boyet. Magandang tanghali naman, Kuya Boy. Boy. Oo. Ano ba yung pagiging rider mo? Delivery rider? Hindi, tricycle driver lang po. Tricycle driver. O, yan. Nagde-deliver ng tao. Hindi, naghahatid ng tao. Okay. Ayan, Boyet, nagre-reklamo kasi itong si Trina na masyado ka raw namamagnet, nahihila sa mga sugalan. Kasi po, Kuya Boy, yung mga oras na nasa lamay ako, ang isip ko lang ay minsan lang din naman tong lamay. Pero hindi ko naman pala namamalayan, nagiging bisyo ko na to. Oho. Ayan, kailan ba nagsimula yung bisyo mo na yan? Mga bago lang, mga isang taon. Isang taon pa lang? Kaya init na init ka sa sa mga sugal. Ganyan dati. Totoo ba 'yon, Trina, na nung nag-umpisa kayo magsama hindi nagsusugal itong si Boyet? Opo, tama po yun, Kuya Poy. Kaya po naninibago nga po ako sa kanya. Okay. Boyet, kung medyo kailangan mong i-express yung sarili mo sa Bisaya, pwede naman, ha? Okay po. Problema, hindi rin ako masyado makaintindi ng Bisaya. Ayan, hindi, pero meron tayong makakatulong dito na makakaintindi. Para mas komportable ka lang. Okay, sino ba yung kaibigan mo na nanghila sa'yo dyan sa ganyang klase ng libangan? Alam mo, wala namang masama sa pagsusugal. First long as libangan mo lang yan. Pero kung naghahanap ka na ng patay na hindi mo naman kakilala, mga lamayan, para lang ilaban yung kakaunti mong kinita at patubuin yan sa pamamagitan ng pagsusugal, yun ang hindi na tama, Boyet. Kumusta ang budget nyo? Dahil alam ko, yung budget ninyo noon, nung naghahanap buhay ka, nang hindi ka pa marunong magsugal, mas maganda o mas pangit kumpara ngayon na nagsusugal ka na? Hindi na maganda dahil nagigipit kasi ako . Ikaw ba dumating na sa punto, Boyet, na nangungutang ka na rin? Kasi mayroong mga nagpapautang sa mga nagsusugal. Hindi naman po. Hindi naman. Pero, sayang naman. Kung sana inipon mo na lang yung pinagpaguran mo, minsan na ipapatalo mo pa. Tama? Oo. Tsaka ang dami mo agad natutunan, no? Nagsiswimming ka, nagmamadyong, Ayan, madyong, tong eats. Gaano ba kalaki ang tayaan na pinapatulan mo, Boyet? Minsan, 500. Kapataga. Ano yung pinakamalaki na ipinusta mo, isinugal mo? Sa pamasada ko. Ha? Dahil sa pangmasada ko. Yung pamasada mo? O magkano yun? Lahat yun. Kumbaga yung isang maghapon na kinita mo, na itaya mo, magkano? 500. Minsan, 400. Ano ba, nananalo ba? O madalas talo? Kasi dahil po sa nanalo ako, minsan, madudoble kasi. Yung 300, magiging 600, natural. Minsan, talo, ayun, wala. Ayun ang nga. Paano? Init ulo? Oo. Trina, masungit ba si Boyet kapag ka umuwi at talo sa sugal? Opo, minsan, pag sasabihan mo lang siya ng onti or ka lang sa kanya, usap, makikipag-chismisan, kung ganun ba. Nagagalit na siya, parang sasabihin niya, huwag kang magulo. Ganyan. Alam mo, nagpapahinga . Yan. Pero hindi naman ba dumarating sa punto na humuhugot na ng budget itong si Boyet doon sa hawak mo, Trina? Kasi online seller ka rin, di ba? May sarili kang kita, hindi naman.
Minsan po, kaya din po yun yung, minsan lumalala yung pag-aaway namin, yung ko sa kanya, yung pagkagalit ko sa kanya kasi hindi na tama yun kasi wala nang magagastos sa iba pang bagay, mga ibang gastusin po. Okay. O, yun. Boyet, pwede bang malimitahan na yung pagsusugal na yan? Opo, napagtanto ko na lang po, kuya, na hindi na pala tama yung mga ginagawa ko. Okay. Lalo na't sa partner ko. Ayan. Kaya ito naman ang tamang pagkakataon para mag-usap kayo. Kay Trina mo sabihin yan, makikinig lamang kami. Sabihin mo kung ano yung gusto mong sabihin at kung meron ka maipapangako na pagbabago, lalo na sa sobra-sobrang pagsusugal, Boyet, sabihin mo na ngayon yung kaya mong tuparin. Okay, go ahead, Boyet. Boyet? Ay. No, kausapin mo na si Trina. Boyet. O yan, narinig tayo ni Trina sa kabilang linya. O, kausapin mo na. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Sorry na sa mga mission funds. Titigilan ko na ito. Trina. Yun lang? Sana mapatawad mo ko. Sa mga pagkakamali ko sa iyo. Sana mapatawad mo ko. Mapipigil talaga yan, ha? Kayanin mo. Pero may narinig akong tumitilaok ng manok doon. Wala dito sa listahan yung sabong, eh. Nagsasabong ka rin? Ha? Boyet? Hindi naman po. Hindi pa. Baka maano ka rin sa pula, sa puti. Sa puti. Zapote. Sa alabang. Iba pala yun. Ha? Sa meron, sa wala. Sa meron, sa wala. Ha? Tumataya na rin ba, Trina? Hindi po, yung isang beses lang po yung trinay lang yung yung talpakan po sa online. Talpakan. Pero hindi naman siya marunong. Ayan, Kaya po na-stop. Alam mo, sa tingin ko, hindi pa rin naman ganun kabihasa, hindi pa rin naman ganun karunong itong si Boyet sa Mahjong, sa Tongit, sa Caracruz, kasi natatalo pa eh. Ha, Boyet, matatanggap mo ba yun? Ang magaling kasi sa sugal, meron daw talagang taong swerte sa sugal. Ngayon, kung kayo ay magkakaproblema lang naman sa relationship nitong kinakasama mo for 4 years na na kayo ay magkasama, Boyet, isa-isang tabi mo na yung pagsusugal, nagre-reklamo na yung kasama mo. Lagi nang pinagmumulan niyan ng pagkakasira ninyong dalawa at hindi natin alam kapag ka ikaw ay nahila pa na nahila doon sa mas malalaki pa na mga tayaan. Okay? Meron kang hanap buhay. Okay yan, ipagpatuloy mo yung hanap buhay mo. Gumawa ulit kayo kasi masipag din naman itong si Trina. Online seller siya at nag-aaral din. Bakit hindi mo na lang siya i-encourage o tulungan na parehas kayo makagawa pa ulit ng panibagong pagkakakitaan? Tama ba yon, Boyet? Tama po. Para doon ka susugal, doon ka mamumuhunan. Yung sobra sa kinikita ninyo, doon nyo ilagay. Yan, itataya ninyo doon. Pero wala kang kalaban. Ang kalaban mo lang dyan, kapag ka nag-invest ka sa panibagong pagkakakitaan, yung katamaran. Yun ang kalaban mo. Kapag ka tinamad ka, hindi kikita yan. Natural. Pero kapag ka babaunan mo naman ng sipag, 'di ba? Tricycle driver, online seller si Mrs. Ikaw na mag-deliver ng mga mag-create pa kayo ng iba. Marunong ba magluto? Sige, magluto, i-deliver ko rin. Yung mga ganong diskarte para walang oras na maibibigay ka sa pagsusugal na 'yan. Ha? Okay? Opo. Ayan. Tsaka yung mga patay dun sa paligid, wag mo nang libutin. Pagkakakilala, puntahan. Kapag ka hindi, sugalan lang yung dinadayo mo. Di ba nakakahiya naman yung sugalan yung pinupunta mo ron. Eto, basahin natin ang ilan sa mga
sa mga komento ng ating mga kapatid. Sabi ni Rica Pardico, Kuya Poy, iwasan po natin ang pagsusugal kasi po nakakamalas yan, nakakabigat sa negosyo at madalas po dyan ang talo kaysa sa panalo. Ang masama pa, imbes na pambili na ng pagkain, kapag ka natalo sa sugal, gutom pa ang kalalabasan. Kaya dapat iwasan na po natin yan. Malas po sa buhay yan. Ito naman si Jonalyn Alcantara para kay Trina. Girl, pag ayaw tumigil sa pagsusugal ng ka-live-in mo, palayasin mo o di kaya naman hayaan mo na lang siya. Mag-concentrate ka sa pag-aaral mo para makamit mo yung mga pangarap mo. Hindi pa huli ang lahat, Trina. Keep it up and pray always. Matatanggap mo ba yun, Boyet? Merong pangarap itong si Trina na maganda para sa sarili niya, ba't hindi yun ang suportahan mo? Tama ba? Boyet? Kakarakrus yata. Opo. Oo. Bilang ko na po yung mga sugal ko. Sige magbabago ka na? Opo. Magbabago ka na talaga? Opo. Magkano pustahan? Tara, pustahan tayo. Nagsisiyan ko na po na iwasan ko na talaga yung mga mga malikusta niya. Oo naman. Balik ka na rin sa dati. Mas swabe yung pagmamahalan nyo noon eh. Trina, tama ba yun? Kaya-kayang gawin niya ni Boyet. May tiwala ka ba sa mga sinabi niya? Opo. Dahil po, syempre, 4 na taon na pagsasama namin. Ibig sabihin, may tiwala po talaga ako sa kanya. Yan. 1 taon pa lang nalululong sa pagsusugal kapag ka pinigilan yan. At syempre, Boyet, ilayo mo na rin yung sarili mo doon sa mga tao na humihila sa'yo. Doon sa mga tropa, dahil yan yung mga tinatawag na bad influence para sa'yo. Hindi ko sinasabi na masasamang tao sila. It's just that yun yung hilig nila, hayaan mo sila doon. Hindi maganda para sa inyo yan ni Trina, ikaw na ang lumayo. Okay? Opo. Umiwas ka na doon ka sa mga masisipag, sa mga nagtatrabaho, sa mga nag-iipon, doon ka magdidikit. Okay? Ayan. At syempre, ano na nga ba ang inyong ano na ang inyong heart decision, Trina and Boyet? Approve. Approve po. Approve? As in letter A? Mag-o-okay na lang po namin kasi sayang din naman po ang pinagsamahan. Yan. Madadala po naman po sa usapan. Ayan, dalin sa usapan, hindi dalin sa lamayan pagka nagsamaan ng loob para magsugal, ha? Iwasan yung pagtatalo po. Ayan, para maiwasan ang pagtatalo. Okay? Sige, maraming salamat sa inyo. Approve na approve, mga kapatid. Yan po ang pinili nila. Tatanggapin. Ay naku, hugutin mo na yung ugat na yan ng pagiging sugarol. Boyet, walang maitutulong sa iyan. Dapat nga yan ay libangan lang at hindi dapat na kinaadikan. Okay, kahit anong sobra ay nakasasama na nga. Ganoon yan. Panlibang lang, pero kapag okay na. Ayun, napagbigyan na ang gusto. Okay? Ayan, at syempre, para nga mas gumanda palalo ang inyong kinabukasan. Love Question of the Day. Mga kapatid, eto ang tanong. Kailan nga ba ang tamang pagkakataon na bumitaw na sa isang relasyon? Eto na nga po ang inyong mga kasagutan. Sabi ni Margie Lim, nakukumporme po yan sa bawat sitwasyon kung sa palagay mo ay sakal ka na at lahat na lamang ng desisyon ay siya na lamang ang nasusunod kahit mas tama naman ang suggestion mo, pati pamilya mo, nawawalan ka na ng time, pati sa sarili mo, lalo na kung sa simula pa lang nakaranas ka na ng masasakit na mga salita at mga gawa. Naku, please, bumitaw na ho kayo habang kaya nyo pa. Maganda yan. Thank you, Margie. Ayan, si Bianca Policarpio, sabi niya kapag mas lamang na ang sakit kesa sa saya at pagmamahal. Yung paulit-ulit ka na nagpapatawad at nagbibigay ng chances na wala namang mga pinupuntahan at pagka pinaparamdam sa'yo ng paulit-ulit na wala kang halaga dahil alam niya nandyan ka palagi at di mo siya iiwan. Ay, totoo po yan, mga kapatid, ano? Yung mga partner na lagi na lamang mapagpatawad, syempre, that is expected of us. May special treatment tayo sa mga partners natin. But please, lagyan nyo naman ng ultimatum. Hindi naman, sige, okay, sige, balik ka na.
konting bola, konting himas, ayun na ulit. Oo, eto naman si Gail Enriquez, sabi niya kapag wala na siyang respeto at hindi niya na nagagampanan ng mga responsibilidad niya sa'yo o sa pamilya ninyong dalawa. Ay nako, yung wala na talaga. Alam nyo, dalawa lang naman po talaga. Para sa akin para kay Kuya Poy, dalawa lang ang tamang pagkakataon na bumitaw ka na sa isang relationship. Unang-una kapag ikaw ay sakal na, yung lahat na lang ng ikinilos mo ay bantay sarado na. At pangalawa ay yung wala nang pakialam sa'yo, yung extremes. 'Di ba? Oo, yung magkabilang dulo. Kapag sobra at hindi ka na ma-develop as an individual. Kasi yung iba ganyan ay hindi mag-partner tayo, kailangan alam ko lahat, kailangan alam ko yung ganito, alam ko yung ganyan. Hindi nga. May mga desisyon, may mga pakikipag-usap na ako ang gagawa. Kaibigan ko yung kausap ko, alam ko pa sa'yo lahat. Ikaw nga isusurprise namin Di ba may mga ganyan? Sobra. Ayan, pero kapag sobrang luwag na wala nang pakialam, iba na yun. Iba yung maluwag lang na hinahayaan ka, iba yung sobrang wala nang pakialam. Bitaw na kapag ganun. Marami pa po kayong mga kasagutan. Maraming salamat mga kapatid. Basahin niyo po yan sa pagtatapos ng ating programa mamaya. Ang inyong mga magagandang mga komento. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa ngayong Tuesday afternoon na ito. Mamaya, imbitahan ko naman kayo magsama-sama naman tayo at 9:30 sa Dr. Love Radio Show. 9:30 p.m. pagkatapos ng shoutout ni Laila Chicadora. Samahan niyo po kami doon. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para sa programang H2H Heart to Heart.